Hello! All zodiac signs po ang i-cover natin. So, ito yung gabay nyo for today. Kung hindi nyo ito mapanood today, kahit sa ibang araw, wala pong problema. Consider din po ito na timeless. Consider nyo na lang din na timeless reading. Kung kailan nyo siya matsyempohan. As long as nakakatugma sa inyo. So, kung alam niyo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs nyo, pwede kayong mag-jump sa iba-ibang signs. Sa mga hindi pa nakakaalam nung birth chart ninyo, paano mag-calculate, search nyo lang po yan sa Google. How to calculate your birth chart. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe po sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Kung gusto nyo naman ng personal reading, guys, mag-send kayo private message sa aking FB page. At sa mga announcements, kasi doon ako nagpo-post kung kailan mag-o-open yung slots available sa personal reading. So, sige, start na tayo. Aries, ito yung gabay mo for today. Kung nagustuhan mo to, Aries, please don't forget to like and share. Panoorin mo na lang yung intro, yung unang video para sa additional info about personal readings and etc. Okay, Aries, your overall energy for today is the Hierophant. Be ready to love and learn, Aries. It's always a nice thing na tayo ay humble, na tayo ay tumatanggap ng mga lessons. Kung ano man yung mga dapat nating matutunan, pagiging humble, okay? Yan sinasabi kasi dito, you are about to learn something new today. O kung ano man ito, may it be tinuturuan ka maging humble, tinuturuan ka maging patient, basta merong something about today na dapat you will receive openly, na ito ay opportunity para ikaw ay matuto, mag-improve, no? So, what is the possible outcome for you today, Aries? I am strong as long as I need to be strong. Malakas ka naman eh. Beyond your imagination, Aries. Kailangan mong magpakatatag today. It seems na susubukin yung pasensya mo. Susubukin kung hanggang saan yung kaya mo. No? So, the card is telling you na ikaw ay strong as long as you need to be strong. So, kumbaga, sky is the limit. Kung iniisip mo, malakas ka hanggang ganitong level, yun. It's about, enduring itong araw na to, kung ano man itong mai-experience mo. As long as iniisip mo malakas ka, 'di ba? Aminin natin, guys, malakas yung yung iniisip natin. Kapag iniisip natin hindi natin kaya, most likely bibigay ka nga. 'Di ba? May mga nakita na ako miracles na ganyan, konting kwento. Merong iba, may pinaglalabanan silang malulupit na sakit like cancer. Dami ko na nakitang ganyan, guys. Karoon ako na experience. Nakita ko, yung iba, nakikita ko yung will nila to live. Kahit butot balat na sila, hindi sila makakain, makainom ng maayos dahil sugat-sugat yung loob ng bibig nila due to radiation. Nabubuhay eh. Alam mo yon, ang naano ko doon, kumbaga, kung iniisip mo na malakas ka, kung iniisip mo na kaya mo, kakayanin mo. Kaya importante yung willpower. Okay? So, eto yun. Yun yung message na sinasabi sa iyo ni Knight of Wands. Yan yung outcome mo. So, a bottom line, dahil yan yung outcome mo, pag inisip mo na kaya mong ma-accomplish yung dapat mong ma-accomplish today, you will accomplish. Aries. Yan yun. So, pagdating sa love life mo, Aries, you have unsatisfied. Nako. This is the energy. This is the overall energy of your love life ngayong araw na to.
Whether boredom yan, ano man tong nararamdaman mo, basta parang hindi ka magiging satisfied today sa kung anong meron dito sa connection ninyo with this person. Whether sa ginagawa ng person mo, hindi ka satisfied. Whether patungkol sa sarili mo, merong ganyan. Not happy the way things were going. Siguro merong mga nangyayari sa inyo or mangyayari today na hindi ka magiging happy. Okay? So, ayan, move na tayo kay Leo. Hello, Leo. Ito yung gabay mo for today. Panoorin mo lang yung video sa unahan, yung intro for additional infos like personal reading, etc. Kung magugustuhan mo to, Leo, don't forget to like and share. Syempre, don't forget to subscribe and follow sa aking YouTube and Facebook. Kunin muna natin yung overall energy ninyo, Leo, for today. Your overall energy, Leo, is the Wheel of Fortune. Trust whatever the universe brings you today. It could bring you good things. It could bring you not good things, bad things. Pero, trust mo. Kasi it is your destiny kung ano may mangyayari ngayong araw na ito. Okay? At importante, siguro nire-remind lang sa'yo nito, pangit man dumating sa'yo, maganda. Parang tinuturuan tayo na dapat tayo ay maging ready kung ano man yung darating sa atin anytime. Dapat lagi tayong handa, dapat lagi tayo open. Kung maganda yan, maging grateful, thankful, happy. At kung pangit man yan, tinuturuan tayo maging flexible, maghanda, maging humble, o depende kung ano yung makakaharap mo. Basta, kung ano man yung darating sa iyo, Leo, today, dapat ikaw ay ready, ikaw ay open, okay? Ikaw ay positive, always. So, ano yung possible outcome for you today, Leo? You have the Ten of Pentacles. I celebrate everything. Wow! Mukhang maganda naman yung darating sa'yo based dito sa outcome mo. Ayan, Kung ano man itong ma-achieve mo, Leo, don't put pressure on yourself. Kung maliit man yung ma-achieve mo, malaki. Maganda, importante, is meron ka pa rin ma-achieve today. No? Magpasalamat pa rin tayo dyan. Kasi, ibig sabihin, kung ano yung kaya nating gawin, at least, we are trying, at least we are doing something, at least, we are appreciative kung ano man itong mga nare-receive natin. Yun. Ito yung outcome mo. Mukhang meron kang ma-accomplish, ma-achieve ngayong araw na to. So, good luck and congrats, Leo, at least, di ba? So, pagdating sa love life mo, ano yung overall tone or energy, Leo, today? So, kahit kailan mo ito mapanood, pwedeng valid pa rin tong reading na to. Sort of timeless. Reciprocity. I want to have equal give and take. Ayan. Ito yung mood mo today when it comes to your love life, Leo. Ayaw mo na mag-settle for less. Para sa iyo, if you have suffered in the past, sa past relationships mo, gusto mo ngayon, you will make sure na you will be getting what you deserve in a relationship. Kasi yun naman yung tama, di ba? Ayan. So, hindi mo na hahayaan na, ano ba tawag dito? Hindi mo na ito tolerate yung mga relationships na minimenos ka, o hindi ka napapahalagan, etc., etc. No, it's about respecting and loving yourself also. Okay? So, ito yung nakuha ko sa'yo, Leo. Move na tayo kay Sagittarius. Hello, Sagittarius. Ito yung gabay mo for today. This will work today. If ever, kahit sa ibang araw, pwede pa rin kasi this is also a timeless reading. And if ever na magustuhan mo, please don't forget to like and share. Kung meron kang mga questions for additional info, panoorin mo lang yung video sa unahan, yung intro regarding personal reading, etc. Kunin muna natin yung overall energy mo, Sagittarius. You have the Death card. I let go and embrace new beginnings.
Mukhang something will end today. Or this is a prompt, Sagittarius, na may mga bagay kung nag-end na, natapos na, dapat i-let go mo na. Kumbaga, embracing new beginnings instead nung you are clinging to the past. Kasi wala na yun eh. No? May reason bakit nag-end yung mga bagay. And this is reminding you na na dapat you should learn to embrace what's new and get rid or forget about the past kasi tapos na yun. Okay, gaya nga ng sabi ko, may purpose, may reason bakit nagtatapos. Ibig sabihin, life is preparing you for something far more better or teaching you to focus sa panibagong mga bagay, experiences, no? Relationships, no? Ito yun. So, may mag-e-end, pwedeng may mag-e-end, and pwedeng may i-welcome kang bago. Pero, depende sa'yo yan on kung tatanggapin mo ba itong mga bagong darating sa iyo. Gaano ka ka-open, gaano ka ka-willing to let go and welcome kung ano yung mga bago. So, ano yung possible outcome for you today, Sagittarius? You have the Queen of Swords. Oh, you protect what matters to you, of course. If this is your family, if this is your job, your career, yung mga pinaghirapan mo, your love life, relationship, no? Loved ones. This is something na siguro may mangyayari ngayong araw na to or about to happen na kailangan mong protektahan what truly matters to you. Or proving na ganito ka-importante sa itong mga taong to, bagay, kaya pinoprotektahan mo sila, inaalagaan, or it could be a realization, baka may mangyayari na sabihin na natin, hindi maganda, tapos doon mo marirealize na hindi ko pinahalagahan yung ganito, hindi ko pinahalagahan si ganito, tapos magsisisi ka. Okay? Hindi ko alam eh, kasi we have to be open. Hindi naman lahat ng mangyayari sa atin maganda. Okay? Ngayon lang. Just in case na hindi maganda yung mangyayari, yun yung nafe-feel ko dyan. So, kung mahalaga sa'yo, like your health, kung mahalaga sa'yo yung health mo, you should make improvements pagdating sa lifestyle, sa diet, etc. O kung hindi man about health, yung jowa mo, kung mahalaga sa'yo, syempre, ganito, ganyan, di ba? Ito lang yun, parang, poprotektahan mo kung ano yung mga tao o bagay na talagang binavalue mo, love mo, importante para sa iyo. So, ibig sabihin, doing what is necessary to protect those people or those things na binavalue mo. Yung mga kailangan mong gawin. So, pagdating sa love life mo, excuse me, boses ko, Sagittarius. Reunion. Uy, ito yung overall tone. Baka magkikita kayo. Kung matagal kayong hindi nagkita nitong person na to, nagkalayo kayo dahil sa kung anong mga dahilan, may chance na ngayong araw na to magre-reconnect, magre-reunite kayo. Whether by communication or talagang actual na magkikita kayo or magkakaayos kayo, magkakabalikan, hindi ko alam kung ano yung love story nyo, pero may energy dito na magre-reunite kayo. Okay? So, that's all for today. Lipat na tayo kay Gemini. Hello, Gemini. This is your gabay for today. Kung hindi man ito matsempuan ngayong araw na to, kahit sa mga susunod na araw, taon, buwan, as long as nakakatugma ka para sa iyo to. For additional info, about personal readings, panoorin mo lang yung intro video, yung video sa unang-una. And kung magustuhan mo to, Gemini, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe also and follow sa aking YouTube and Facebook. Ano muna yung overall energy ng araw na ito para sa iyo, Gemini?
You have the Six of Wands. I'm proud of what I achieve and accept my rewards. So this is a card of recognition. The Six of Wands. This is a famous card pagdating sa victory. Makukuha mo yung deserve mo na attention and reward for your efforts. No? Mapupuri ka, matutuwa sila sa'yo, kung sino man itong mga tao na to. Basta, madja-justify itong mga bagay na ginawa mo. Yun yung ibig sabihin nun. Gemini. Ano naman yung ginawa mo recently or in the past. Oh, they will recognize you. So, kung ikaw matagal ka nang nagtatry as a vlogger, YouTube creator, etc., Facebook, o kung pinaghirapan mo yun, o baka ito na yung moment mo to shine, unti-unti ka nang nagiging famous, nakikilala, because of your efforts din, syempre. Okay? Or, kung hindi yan, pwedeng you'll be bringing good news. May dala-dala kang magandang balita. Whether kung ano man to, may kinalaman ba to sa career mo, o kung tungkol saan. Uuwi ka ng masaya, uuwi ka ng victorious, uuwi ka ng magiging proud sa'yo yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kasi may bit-bit kang magandang balita. No? Ibig sabihin, may magandang nangyari, may magandang achievement, may natanggap na maganda. So, ano yung possible outcome? Gemini, Three of Pentacles. When I show my work, others give support. Ayan people will celebrate you talaga. Parang may kinalaman to about your work, kung ano man itong ginawa mo or ginagawa mo. Ginawa mo in the past or continuously up to now ginagawa mo. You deserve this recognition, this reward. Kasi mukhang pinaghirapan mo naman to, pinagtrabahuhan mo. So, ayan talaga yung overall energy mo. May kinalaman ito sa something na pinagsikapan mo. At hindi ka, alam mo yun, pinagsipagan, hindi ka nag-give up dyan kahit mahirap, kahit na hindi mo alam kung kung magiging successful ka ba or what. Yun. Overall energy mo, yung overall energy and outcome mo ay doon papunta, which is succeeding and achieving something. And people will support you. People will appreciate you. Will cheer you. Will cheer for you. Kasi nga, ikaw ay naging victorious dito. O, diba? Nandyan yung kanilang mag-appreciate and support dito sa ginawa mo, mga efforts. At saka sa achievement mo. Masaya sila para sa'yo. Whether family mo man yan o hindi. Okay? So, pagdating sa love life mo, Gemini, yung overall tone or energy for today is new chapter. Trying to move on. Oh, diba? Baka naman ito yung current energy mo pagdating sa kajawaan, sa love life. Para sa'yo, nagpo-focus ka na lang doon sa so, kung ano yung bagong darating sa iyo. So, pwedeng tapos na para sa iyo, pwedeng tanggap mo na, pwedeng hindi ka pa totally healed, pero you are trying. You're trying to move on, to recover. Yun yung focus mo. O, diba, malapit na rin matapos itong 2023, papasok na tayo ng 2024. Kumbaga, parang bagong taon, bagong buhay, no? Bagong resolution. Ito yun. So, you are trying to, to focus doon sa healing, sa moving on, at pag-embrace na lang kung ano yung susunod na ipagkakaloob or darating sa iyo pagdating sa love life mo. Okay, ito yung nakuha ko sa Gemini. Let's move on to Libra. Hello, Libra. Ito yung gabay mo for today. Para sa araw na to. Pero kung hindi mo ito napanood ngayong araw na to, kahit sa mga susunod na araw, okay lang kasi timeless reading din naman ito. Libra, kung magugustuhan mo ito, makakatulong kung ilalike and share mo. At kung meron ka mga additional questions regarding personal reading, panoorin mo yung unang video, yung intro. Nandun lahat ng details. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe and follow sa aking YouTube and Facebook, please do so. Thank you. Ano mo na yung overall energy mo, Libra, para sa araw na ito? Kung kailan mo ito mapanood, matsyempohan, Libra, you have the Seven of Cups. I trust myself to see the truth. Maraming gumugulo sa isip mo, Libra. Maraming peke sa harapan mo. Maraming opportunities
presenting themselves to you. Pero you have to discern, Libra, what is true and what is not, what is good for you and what is not. Yun yung mensahe ng Seven of Cups. Okay? Pwedeng, i-deceive ka ng circumstances, pwedeng i-deceive ka ng mga tao, hindi ko alam. It seems na maraming kang pwedeng kahinatnan, pagpipilian dito sa sitwasyon mo ngayon. And, you have to stay true sa sarili mo, syempre. So, minsan, may mga time na dapat piliin natin ano yung makabubuti para sa lahat. May mga times na dapat piliin natin which is yung pinaka-priority. And may mga times din na kailangan natin piliin kung ano talaga yung gusto ng puso natin. Alam mo yun, iba-ibang iba-ibang scenarios. Pero bottom line, mamimili ka. So, alin na lang dun? You have to be wise, Libra. Pakiramdaman mo, makinig ka sa inner, sa intuition mo, Libra. At least, mag-ask ka ng guidance sa angels mo, magdasal ka, if you are confused. Kasi pwedeng confused ka eh. Pwedeng energy ito ng confusion. Or, minsan, Libra, this is an energy wherein parang hindi ka na rin makontento. Parang nawiwili ka na rin. Samantalang dati, mas simple lang yung choices mo, palibasa, yan lang yung nakikita mo sa harap mo. Pero ngayon, ang dami mo na kasing distractions. Ang dami mo nang meron ngayon, kaya yun. Okay? Pero kung wise ka pa rin, gawin mong compass yung mo, makingi ka ng guidance, yun lang yun. Bottom line, kung nako-confuse ka, magdasal ka. Yun pa rin yung best way para sa akin. And for your possible outcome sa araw na ito, Libra, meron kang Hierophant. Be ready to love and learn, Libra, kagaya ni Aries. Ito yata yung card niya lumitaw. Dapat, Libra, maging open ka na matuto. No, nobody's perfect, Libra. Kahit na tingin mo sa sarili mo, sobrang taas, sobrang talino mo, may mga bagay pa rin na alam yung iba na hindi mo rin alam. No? Kumbaga, kung ikaw expertise mo, pwedeng sa iba, expert sila dyan, at ikaw hindi. Ganun lang yun. It's being humble. At saka, itong totoo, kung sino yung mga matatalino, sila pa nga yung humble, yung maraming alam. Kaya wag mong isipin na alam mo na kagad lahat, ganito, ganito. Hindi ko sinasabing ganun ka. Ito lang yung energy or lesson nitong outcome card mo. Na siguro ngayong araw na to mas maganda, Libra, na maging open ka. Maging open ka sa ibang idea, opinion, possibilities. Ibig sabihin, maging ready ka nga to learn and to love. Ayan. May mga bagay kasi na kahit na ayaw nating aralin, kailangan eh. Diba? Ganun. May mga bagay, may mga times na ganun. Like sa trabaho, kailangan mo hanap buhay. Kailangan mo yan, kailangan matutunan mong gawin yan. Kung hindi, paano mo siya gagawin? Paano kakikita? Example lang yon. Hindi ko alam kung paano nag-a-apply sa'yo yan, Libra. So, pagdating naman sa love life mo, yung overall tone, energy, Libra, today, time, I'm afraid it's too late to take action. Para kayong nawawalan na ng dito, ng pag-asa, Libra, na parang feeling mo, too late na ba para sa ganitong bagay pagdating sa love life mo? Too late na para habulin? Too late na ba para, mag-makeup? Too late na ba para i-pursue itong person na to, itong connection na to? Hindi ko alam eh. Pero may element ng time, yun yung overall tone. No, na parang feeling lumipas na yung panahon or feeling wala nang chance. Yan. Okay, so ito yung mga nakuha ko sa'yo, Libra. Move on na tayo kay Aquarius. Hello, Aquarius. Ito yung gabay mo for today. This is also a timeless reading, Aquarius. Kaya kahit hindi mo ito mapanood ngayon, lumipas yung mga araw. As long as na-tsempuhan mo to, nakaka-resonate ka, para sa'yo pa rin ito. Para sa additional info like personal readings, panoorin mo yung video sa unahan, yung unang-una, yung intro.
And kung magugustuhan mo to, makakatulong kung ilalike and share mo itong ating reading. Okay, don't forget to subscribe and follow sa aking YouTube and Facebook para sa mga readings, etc. Overall energy ng araw mo, Aquarius, you have the Chariot. I go forward with confidence. Ano yung possible outcome for Aquarius? Ace of Swords. I'm ready for a breakthrough to success. Wow. So, mukhang ang nafe-feel ko dito, Aquarius, you are ready. May kasiguraduhan man yung gagawin mo, wala. Magiging successful ka man, hindi. Basta, desidido ka na. Kung gusto mo mag-abroad, may nasa-sense ako dito something. Kung nakaka-relate ka, baka para sa'yo to. Desidido ka na, buo na yung loob mo na makikipagsapalaran ka abroad, aalis ka. Yan. Pinos ko guys kasi may maingay yung mga kumakandidato, yung mga sasakyan nilang may malalakas na sounds. Oh. Okay, you will move forward. Ano, feel ko nga dito actually, Aquarius, you will succeed. Dahil dito sa determinasyon mo, magiging bold, matapang, positibo, determinado. May pag-usad ka, may moving forward ka. Pero balik tayo dun sa sinasabi ko, kung desidido ka nang mag-abroad, yan yun. Kung desidido ka nang iwan yung relationship na yan, eto yun. Kung desidido ka nang umalis dyan sa company mo para maghanap ng opportunity sa iba, eto na yun. Kumbaga, kahit ano pang lalandingan mo, you are prepared, palakas ang loob mo, buo yung kalooban mo. Determinado ka. No? Yun yung tone mo eh. So, alam mo, yung mga ganitong klaseng tao, eto yung mga nagsasucceed. Kasi kahit na mahirap yung landingan nila, kahit na wala silang, hindi nila alam yung lalandingan nila, ganun sila ka-positibo eh. Makakahanap ng way ito to succeed. So, ikaw yan. This is your spirit right now. Ganun ka-positive, ganun ka-determined, and ka-bold, and brave. O, diba? Ang ganda. And most likely, ma-achieve mo yan. Both of these cards represent victory and success. So, magiging successful ka ngayong araw na to, no matter what, Aquarius. Dahil yan sa iyong spirit. No? Importante rin kasi yung pagiging decisive. Eh. Sa tingin ko, may kinalaman din dito yung pagiging decisive mo. So, ibig sabihin na you've already made up your mind about this thing. Kaya nga ganyan kakasureball. Sige, go. Fight. Ganun yung ganun yung energy mo. Ganun yung attitude mo today. And you will succeed. You will achieve something. Ayan, no? This is true about the Ace of Swords. Kasi si Ace of Swords is, kumbaga, kahit na anong challenge yung kaharapin mo, outcome mo magiging maganda, you will succeed. So, bottom line, you will succeed today. Aquarius. Pagdating naman sa love life mo, tignan natin. Okay, Chariot is also about, travel. Baka sasakay ka. Sasakay ka ba ng barko? Sasakay ka ba ng eroplano? O may travel ka ba? Ito yun. So, this is also a yes card. Kung may katanungan ka sa isip mo, parehong yes card yan. Pagdating sa love life mo, Aquarius, overall energy mo, you have mend. I want to fix our connection. So, whether ikaw to or yung person mo, gusto niyang mag-reach out sa'yo, gusto mo mag-reach out sa kanya para magkaayos. Bottom line, gustong ayusin yung dapat ayusin. Gustong makipag-peace offering. Gustong mabuo uli. Okay? So, ayan, mending. Whether ikaw na nagpapagaling o wala ka munang planong pumasok into a relationship, or you or your person reaching out to you kasi gustong makipag-ayos. Okay, Aquarius, ito yung mga nakuha ko para sa iyo today. Lipat na tayo kay Taurus. Hello, Taurus. Ito yung gabay mo for today. So, this is also a timeless reading, Taurus. If ever na hindi mo ito mapanood, kung kailan ko ipinost ito, kahit sa mga susunod na buwan, susunod na weeks, araw, taon, doesn't matter. Basta na-attract ka dito, na-drawn ka dito, baka para sa'yo itong mga mensahe rito. Kung interesado ka sa personal reading, etc., for additional infos, panoorin mo yung intro video, yung video sa unang-una. And kung magugustuhan mo itong reading na to, please don't forget to like and share. And also, don't forget to subscribe and follow sa aking Facebook and YouTube.
Ano muna yung overall energy mo, Taurus, para sa araw na ito? You have the Wheel of Fortune. Ang ganda. Changes coming to you. Oh, pwedeng maganda, pwedeng hindi. Itong changes na to, dapat maging realistic tayo. The Wheel of Fortune is bilog. Pwedeng matapat ka dun sa taas, pwedeng matapat ka sa ibaba. Pero no matter what, kung ano man itong paparating sa iyo, dapat trust the universe, trust the process. Lahat ng mga dumarating sa atin ay may purpose, may reason. So maganda man yan, pangit, you have to embrace, you have to be open and accept. No? Everything happens for a reason. Maganda man itong darating sa iyo o hindi. Magandang change man yan o hindi. Taurus, okay? Trust the process, trust the universe, kung ano man itong darating sa inyong araw na ito. Yan. Try to think na kahit pangit man yan, kumbaga, may dahilan bakit nangyayari yan. Okay? So, possible outcome mo is the Hermit, pwedeng may Virgo energy. I follow my own path. Parang this is, yung outcome mo today is, you will trust yung sarili mo pagdating sa mga bagay-bagay. You will follow your own path. No, hindi ka mako-confuse. Kung nako-confuse ka man, sundan mo kung ano yung iniisip mong tama. Sundan mo itong path na pinili mo. Trust your own path, Taurus. Hindi mo kailangang makidaan doon sa, kumbaga, kung sila yan yung journey nila, yan yung technique nila, sila yun Ikaw may sarili ka You make your you make your own destiny, you make your own path. And trust mo yun, maging loyal ka doon sa path mo, i-continue mo yun, no? You don't need distractions today. Taurus. You have to just focus on what you've started, kung ano tong iniisip mo, yung goals mo, yung ginagawa mo, yung iniisip mo na dapat mong tahakin. Trust yourself, trust your feelings, trust your heart. Kasi maaaring yun talaga yung kailangan mo right now. Kaya nga siguro nandun ka sa path na yun trust your own path. Follow your own path. Virgo. Taurus. So, this is Virgo. Pwede may nakakadil ka na Virgo, kaya ako nababanggit yung Virgo, Taurus, no? Ayan, no? May lantern dito. Gawin mong guide dyan. So, kung madasalin ka, pwedeng ganun, no? Kung nanghihingi ka ng signs, Lord, bigyan mo ako ng guidance. Kung ano bang path yung tatahakin ko, ito. So, pay attention to the signals. Kung nagdadasal ka at hinihiling mo yan, baka pinapadalan ka ng mga angels mo ng mga mensahe na ito yung path mo, sundan mo ito. Taurus. Okay? Let your faith be your guide. O, diba? Pagdating naman sa love life mo, Taurus, overall tone energy is commitment. I want you to be a part of my future. Wow! Whether ikaw ito o siya, this is some kind of a proposal. Kung hindi ka pa nakakasal na i-engage, magandang senyales. Baka ngayong araw na to, ipaparamdam mo sa kanya or ipaparamdam niya sa iyo na siya ay committed talaga sa iyo and ready siya na makasama ka habang buhay. Commitment. Okay? Kung dati wala kang balak i-commit yung sarili mo, pwedeng ito na ngayon yung nagbago na yung isip mo Nagbabago naman tayo 'di ba? Hindi mo tayo nananatili sa ganun na lang forever. So ayan, pwedeng 'yan. Proving na itong tao na to committed siya sa iyo or vice versa, ikaw proving na committed ka sa kanya. O proposal nga, okay? Pwedeng engagement or wedding proposal na 'yan. Kumbaga, ito na yung sign na na pangmatagalan na ite. Okay, Taurus, ito yung mga nakuha ko. Move na tayo kay Capricorn. Virgo pala, Virgo. So, Virgo, ito yung gabay mo para sa araw na to.
if you haven't subscribed yet, please subscribe sa aking YouTube. Like na rin po yung aking Facebook, Instagram. At kung interesado ka sa personal reading, panoorin mo lang yung intro video, yung video sa pinakauna. So, ito yung gabay mo para sa araw na ito, Virgo. Try nating silipin, no? Pero kung mapanood mo to, hindi dito sa petsa na ito na pinost ko kahit sa ibang araw. Doesn't matter kasi timeless reading din ito, hindi ito mag-e-expire. Kung kailan mo to matsyempohan, okay? At kung ma-enjoy mo ito, mag-resonate, matuwa ka, please don't forget to like and share. Kunin muna natin, Virgo, ano yung overall energy mo. Para sa araw na ito, meron kang Magician. I manifest perfectly what I desire. So, dapat Virgo, kung ano yung gusto mong mangyari, ma-achieve, dapat mina-manifest mo yan. Ini-imagine mo na. Kumbaga, kiniklaim mo na. Magician is also about paano mo uumpisahan yung mga bagay-bagay no? Kasi pwedeng pwedeng may potential, pwedeng kumpleto ka ng mga pangangailangan mo pero wala kang ginagawa. No? Hindi mo inuumpisahan. Wala mangyayari. Kumbaga, so ito yung overall energy mo. If you are waiting for something, Virgo, to happen, it will not happen unless you do something. Yun yung indication ni Magician. No, you have to do something para mangyari yung gusto mo mangyari. Yun lang yung mensahe dyan, Virgo. Overall energy mo yan, pero ano yung possible outcome mo? You have the Ace of Swords, diba? Maging ready ka for a breakthrough to success. Mukhang may success na darating sa inyong araw na to. At gaya ng sabi ko, kung ikaw ay waiting for something to happen, wala mangyayari. Kailangan mo umaksyon ngayong araw na to para maging successful ka. Kumbaga, hindi man gagalaw yan kung hindi mo pa gagalawin Hindi, kumbaga, andyan na nga yung mga ingredients mo. Kung hindi mo naman niluto yan, hindi rin naman magiging tinola yan, o nilaga, o sinigang. Ibig sabihin, you have to put action. Yun lang yun, okay? Yun yung outcome mo. Magiging successful ka, Virgo, huwag ka mag-alala. Pwedeng mahihirapan ka today, pwedeng may mga challenges, pero you will succeed. Ma-achieve mo yan today, achievable, okay? So, pagdating sa love life mo, Virgo, ngayong araw na to, ano yung overall tone energy? You have confusion. Ako, iba, naguguluhan. Ano na bang current standing nitong relationship ninyo? Ano bang standing nitong tao na to sa puso mo? Ano bang standing mo sa kanya? And vice versa, ganun No? Malabo yung overall energy niyong dalawa. Hindi ko alam kung ikaw lang ba yan, pareho kayo, matagal na bang nangyayari yan o recently lang, basta. Pwedeng ikaw o siya ay confused o pareho kayo. No? So, ibig sabihin, malabo anong patutunguhan itong connection ninyo. Naghahanap ka or siya ng clarity about your connection. Okay? So, ito yung mga nakuha ko, Virgo. Lipat na tayo kay Capricorn. Hello, Capricorn. Ito yung gabay mo para sa araw na ito. Kung hindi mo man ito mapanood sa date na ito, kung kailan ko ipinost, kahit late na, doesn't matter kasi timeless reading din ito. Kung kailan mo siya matsyempohan, okay? For additional info, tsaka personal readings, panoorin nyo yung intro video, yung video sa unang-una. At kung magugustuhan mo ito, Capricorn, don't forget to like and share. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa YouTube ko, don't forget to subscribe, paki-like, follow na rin yung aking Facebook page. Capricorn, ano muna yung overall energy mo ngayong araw na to? You have the Six of Cups. Remember and treasure past happiness. Uy, may kinalaman sa mga memories sa past. Whether ano man yan, romantic o hindi. Pwedeng nagre-reminisce, may naaalala, may binabalik-balikan. Ano yung possible outcome ngayong araw na ito? Pwedeng nostalgic ka lang ngayong araw na to, no? Hindi naman Nine of Wands. I'm strong for as long as I need to be strong.
Ibig sabihin, Capricorn, kung iisipin mo malakas ka, magiging malakas ka. Kung iisipin mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Kung iisipin mong dapat ka maging masaya, syempre magiging masaya. Kaya yan lang yun eh. Kung ano yung nilalagay mo sa isip mo, yun, magiging outcome mo. Yun yung nafe-feel ko dito. So, ang outcome mo today, kung iniisip mong matatapos mo yung labada mo na yan, kahit kasing taas pa ni Mount Everest yan, Capricorn, matatapos mo yan. No, kumbaga kung hanggang saan mo ilagay yung limit mo, yun yung maaabot mo today. Kung hanggang saan mo kaya, ikaw ang magse-set nun. Ikaw ang gagawa nun today. Okay? So, kung feel mo na ma-achieve mo yan today, kung feel mo nakakayanin mo, wow, kakayanin mo yan. Yun lang yun. Kumbaga, yun yung mantra. Kung ano yung ilalagay mo sa isip mo, most likely yun yung magiging output makukuha mo today. So, be careful kung ano yung sineset mo sa isip mo. So, pagdating sa love life mo, Capricorn, today, yung overall tone, energy, you have reunion. Uy, mukhang related sila ni Six of Cups. Parang merong something na magbabalik from the past. O, diba? O, baka naman ito yung ex mo. Basta past person. Mukha nga, related siya sa love life. O, we will always come back to each other. Uy, mukhang may something na kahit na nagkalayo kayo, parang alam mo yun, babalikan at babalikan mo siya, babalikan at babalikan ka niya, or pilit kayong pinagtatagpo ni Tadhana. O, diba ang cheesy? Pero yan yung energy nyo. Possible na magkaroon kayo ng reconnection, reunion nitong person na ito. Today. Whether in form of communication man yan o matcha-chance upon na makita mo siya o magkatagpo kayo. So, ayan yung mga nakuha ko sa inyo, Capricorn. Move na tayo kay Cancer. Hello, Cancer. Ito yung gabay mo for today. Popost ko to ngayong araw na to, pero kahit mapanood mo ito sa mga susunod na days, weeks, months, year, doesn't matter kasi timeless reading din ito. Kung magugustuhan mo pala to, Cancer, don't forget to like and share. Syempre, don't forget to subscribe sa aking YouTube at paki-follow na rin yung aking FB page. Kung gusto mo ng personal reading, panoorin mo yung intro video sa unahan, nandun lahat ng details. So, kunin muna natin yung overall energy ng araw mo, Cancer. Ano ba yung dapat mong malaman today? High Priestess. My intuition guides me to the truth. Oh, trust your intuition daw, Cancer, about something. If you strongly feel something na feeling mo tama, no? Kinukutubang ka, basta malakas pakiramdam mo ito yun. Pwedeng totoo daw yun, yung nafe-feel mo. No, baka ganun ka ka-sensitive or ka-psychic. No, pwedeng hindi mo lang alam. Basta trust your intuition about something kasi pwedeng tama ka dyan sa nararamdaman mo, sa kutob mo. Ano yung possible outcome? I take care of what I value. Seven of Swords. Be careful of deception. Kaya pala ikaw may intuition dito. So, pwedeng nafe-feel mo yan eh. If someone is insincere, kung may ginagawa ito, basta ang lakas lang ng powers mo, lakas ng pakiramdam mo, na 90% tama ka dito sa kutob mo about something or about a person. Kasi ayan Seven of Swords ito. Be careful na na may mag-take advantage, may nanloloko dyan, may gumagawa ng kalokohan, no? Ingatan mo tong mga pwede, kahit pera, relationship mo, mga naipundar, it could be anything, basta ingatan mo kasi nga merong Seven of Swords energy. Someone na pwedeng mag-take advantage, manloko, magnakaw, ayan. Be careful pagdating sa pera, kung nagta-travel ka, o kung ano man yung mga yan.
Oh, ang tandaan nyo, hindi lang pera na nanakaw ha, pati nga asawa ngayon nananakaw na eh. O, diba? Lahat ngayon nananakaw na. O, yun lang yun. So, kung hindi ka, kampante dyan, trust your intuition. Yun yung sinasabi dyan, Cancer, no? Basta hindi ka kampante, don't. So, pagdating sa love life mo naman, ito yung overall energy. I had to let this go so I could clear my mind. Detachment. So, pwedeng ikaw ito, detaching yourself dito sa person na ito. Gusto mo na lang mag-let go, gusto mo na lang clean slate, magsisimula uli, no? Erase. Alam mo na, ayaw mo na. Kung gusto mo nang i-get rid yung mga dapat i-get rid, ito yun. Karapatan mo yan. Kung ano yung feel mo na ikakabuti mo, no? Lalo na pagdating dito sa love life mo, gusto mo na lang magkaroon gusto mo na lang maging simple, gusto mo na lang i-detach yung sarili mo kung talagang hindi na ito nagwo-work, kung feeling mo hindi na ito healthy para sa iyo, hindi na tama, hindi ka na happy. Bottom line, ile-let go mo na siya. Lalayo ka na dyan. Okay? So, ito yung mga nakuha ko sa Cancer. Move na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio. Ito yung gabay mo para sa araw na ito. Kung hindi mo man ito mapanood ngayong araw, kung kailan ko ito pinost, kahit next week, next month, next year, doesn't matter kasi timeless reading din naman ito. Basta na-tsempuhan mo, maaaring para sa'yo ito. Siyempre, kung nagustuhan mo to, naka-resonate ka, natuwa ka, don't forget to like and share. At kung interesado ka sa personal reading, panoorin mo lang yung intro video, yung video sa pinaka-umpisa for details, no? So, kunin muna natin yung overall energy mo, Scorpio, ngayong araw na ito. You have the Eight of Swords. I release myself from self-inflicted binds. O, kung ano man itong nagta-tie up sa'yo, if something has tied you down, kung makawala ka na dito, gagawa ka ng way out of this situation, of this relationship, etc. No? Kung ano man yung tinutukoy na ito. Basta kung ano yung nakapagpatali sa iyo, gagawa ka ng way. Kung nakatali ka pa rin hanggang ngayon, you will try to escape sa pagkakatali mo. Okay? Pwedeng kung makawala ka o nakakawala ka na. Hindi ko alam kung ano yung nagre-relate sa iyo O, di ba? Kung ito ay mindset, ito yung mga bagay na nililimitahan mo yung sarili mo, yung mga ini-imagine mo. Nagiging reason para ma-stuck ka, makakaalis ka na dyan. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, ikaw mismo yung magbabago ng ikaw mismo yung gagawa niyang pagbabago na yan to be able to break free. Kagaya nga nung sabi ko, kung meron kang mga yung mga sistema, yung mga mindset na hindi na nag-work ng sobrang tagal at finally, na-realize mo na yun yung dahilan, kaya ka nai-stuck dyan, yun yung i-get rid of mo. So, ibig sabihin, makakagawa ka ng paraan, ng solution na makaalis sa ganong klaseng mindset or kalagayan. Dahil din yan sa sarili mo, o diba? At least ikaw, na-solve mo yung misteryo, na-solve mo yung issue na yun. So, congrats. Tama yan, diba? Pwedeng iba dito kasi wala kayong magawa sa sitwasyon mo So, kung hindi ka pa nagigising, doon nga, sa binanggit ko kanina, pwedeng may stuck ka dyan. Ganyan ka na lang. No? Pwedeng hindi mo pa nare-realize sa sarili mo na ikaw din naman yung susi sa ikakalaya mo dyan. Okay? So, outcome mo is of wands. Ang ganda, makakapagsimula ka. Gaya nga ng sabi ko, kung nakapag-break free ka dito, ang ganda. Very promising itong kinakaharap mo. Kung nagsisimula ka na ngayon, maganda. Wala ka na-encounter na na pangit dito sa sinisimulan mo o ginagawa mo ngayon. At kung hindi ka pa nagsisimula,
ito na yung indikasyon, no? Na magsimula ka na kasi ito na yung opportunity na hinihintay mo. Ayan, pwede nga palang may opportunity pagdating sa trabaho. Basta opportunity. Kahit hindi tungkol sa trabaho, mabibigyan ka ng mabibigyan ka ng pagkakataon na gawin yung gusto mong gawin o yung dapat mong gawin or makapagsimula all over. O, diba? O, very inspired ka. Yung iba dito, very energetic kayo. Yun yung nagtutulak sa inyo, yung inspiration ninyo to achieve, to be successful dito sa gusto nyo mangyari ngayong araw na to. So, ayan. Ngayong araw na to, pwedeng very energetic kayo, very inspired, kaya maganda yung magiging output ninyo, no? May matatapos kayo, may ma-achieve kayo today. And pagdating sa love life mo, overall energy mo, Scorpio, runner, nako, takbuhin to Kayo ba ito, nag-iiwasan o yung isa lang sa inyo? Or, sino ba sa inyo dito yung tumatakas? Sino ba dito yung naghahabol? May ganyang energy, habulan. I don't want to run anymore, sabi nung isa. Ikaw ba yan o siya? O, yung isa naman, kung habol ka ng habol, ba't ka pa habol ng habol dito? Ayaw nga sa'yo, runner nga Siguro kahit habulin mo ng habulin to o habulin ka niya ng habulin, kung talagang ayaw na Tigil nyo na yung habulan. Di ba kayo napapagod? Baka nga yun. Baka nga yung isa ayaw niya na kasi pagod na. Kakatakbo or kakahabol. Okay? So, yan yung mga nakuha ko. Scorpio. Punta na tayo kay Pisces. So, Pisces, ito yung gabay mo sa araw na ito. Popost ko ito ngayong araw na to. Pero kung hindi mo ito mapanood sa araw na ipinost ko, kahit kailan, hindi ito mag-expire kasi timeless reading din naman ito. Kung kailan mo matsyempuhan. Okay? At kung matutuwa ka dito, makaka-relate ka, don't forget to like and share. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube, please subscribe. Paki-like and follow na rin po yung aking FB page. At kung gusto mo yung personal reading, panoorin mo yung intro video, yung video sa unang-una sa umpisa. Okay? Ano yung overall energy mo, Pisces, ngayong araw na ito? Meron ka dasan, ang ganda. Very optimistic and appreciate all I have. Wow. So this is, you are in such a very positive mood, energy today. Ganun kaliwanag yung aura mo. Ganun ka-positive yung energy na ini-emit mo. So, kahit anong negativity pa ang kakaharapin mo, malulusaw at malulusaw yan nitong sun mo. Ganyan ka-positive today. Ganyan ka-uplifted ang iyong spirits. Okay, so this is a card of happiness and well-being. And it comes to anything, kahit sa health pa yan, relationships, family, all will be well and will turn out positive. So, this is also a yes card. O, diba? Napaka-positibo ng araw mo. Maganda yung magiging kabuuan ng araw mo. Happy, bright, energetic, positibo. Okay? All will be well. Yan lang yun. So, pagdating naman sa possible na outcome mo is judgment. I look back with compassion for myself. Okay. So, ang feeling ko, may mga bagay na nare-realize ka na sa sarili mo or in the past. Pwede may mga nangyari and then, kung hindi man maganda yung pinagdaanan mo, at least today, marirealize mo na dapat maging positibo ka lang. Hindi man maganda yung experiences mo, yung mga nangyari sa iyo, pinagdaanan mo. Dapat palagi kang positive. Ayan, Kung napabayaan mo yung sarili mo in the past, ngayon nare-realize mo na dapat i-celebrate mo itong buhay mo. Kasi one way lang ang buhay Life is too short na mag-focus ka doon sa past. Mag-focus ka doon sa hindi maganda. Kaya yan, you are trying to reinvent yourself. You're trying to change your mindset na dapat ngayon, this time,
Mamahalin ko yung sarili ko. Magiging happy ako no matter what. Pangit nangyayari sa'yo. Pangit man yung naging past mo. Importante is nandito ka ngayon. Buhay ka. Nakasurvive ka. May pag-asa ka pa. Yun eh. So, judgment card is about realization. Wake up call. Ito na yung wake up call. Hindi ko alam kung ano tong nangyari sa'yo or nangyayari na yun yung nakapagpa-realize sa'yo, nakapagpa-wake up call, nagising ka. Ano importante doon, nagising ka na, Pisces. And ngayon masaya ka, ngayon positibo ni outlook mo. So, walang imposible kung ikaw ay ganyan ka-positive and ka-happy. No? So, ayan. Pwedeng marirealize mo na lang, napapatingin ka na lang doon sa past na alala mo, oy, nung araw ganun. Pero at least ngayon, iba na ako. And punong-puno ka ng positivity, punong-puno ka ng pag-asa. No? For sure, hindi mo nagugustuhin yung dati. Masaya ka na sa kung ano ka ngayon, kung ano yung transformation na nangyari sa iyo, na idulot sa iyo ng mga past experiences na yun. And wala nang imposible sa iyo ngayon kasi positive na. And totoo naman yun kasi ayan yung basta lagi kang positibo, ma-achieve mo yan. Ito na indication nun. Maganda yung magiging outcome para sa iyo, Pisces. O, diba? New life, new you, a better you, a happier you. Pagdating sa love life mo, Pisces, you have chemistry. Today, I have never felt a passion this intense. Wow! So, pagdating sa love life mo, ang ganda rin. Pwedeng meron kayong magandang chemistry nitong person na to, whether kakakilala mo lang dyan, o jowa mo na, basta. Alam mo na kakaiba ito, the best ito kaysa dun sa iba kasi hindi mo pa, yung nararamdaman mo ngayon with this person is hindi mo pa to naramdaman before sa mga ibang naging kajowaan mo. Okay, so ayan. May matinding passion flowing sa inyong dalawa nitong person na to, which is a good thing. So, congrats, Pisces. Ito yung mga nakuha ko. Kita-kits sa next reading natin.